Pagkat ikaw lamang aking kalakasan, sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Ating pong nasaksihan po sa ating paggising at marahil sa buong maghapong ito na ating pagtahak sa lahat po ng ating mga ginawa maghapon. Napakabuti ng ating Panginoon na talaga namang patuloy na nagpapadala at nagbubuhos ng kanyang masaganang pagpapala po sa ating buhay. At iyan nga po ay kumbaga ay ibinabahagi din niya po sa paraan po ng programang ito na ating pong natutunghayan po ang araw-araw na pagpapala. Muli, sa araw na ito, hayaan niyo pong maibahagi ko po ang isang aking natutunan muli. Po, pero bago yan, tayo po muna ay manalangin. Aming Ama, marami pong salamat sa umagang ito. Tunay na nag-uumapaw, Panginoon, ang aming kagalakan na kami po ay muling makadatal sa inyong presensya upang muling makahingi, Panginoon, ng salita na nagbibigay ng kalakasan at patuloy na nararanasan po namin, Panginoon, ang kalakasan, ang buhay, Panginoon, at pag-asa, Panginoon, na patuloy na idinudulot nito, Panginoon, habang kami po ay nagbubulay-bulay ng iyong salita. Kaya hayaan mo, Panginoon, muli, banal na Espiritu, aming mahal na tagapagpayo, tagapagturo, hayaan niyo po, Panginoon, muli makatanggap kami ng pagpapala ng inyong salita sa umagang ito. Samahan niyo nga po kami, Panginoon, kasama, Panginoon, aking mga minamahal na kapatid, Lord, na ngayon nasa kanilang mga tahanan. Ang kapayapaan mo nga rin nawa, Panginoon, ang mapasa aming lahat. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking dalangin. Amen. Amen. So, may katanungan po ako. Kung kayo po'y lumalapit sa Panginoon, ano po ang inyong ginagawa? Ano po? Para makuha nyo yung atensyon niya at maibigay po. Ano po? Kung meron man tayong hinihiling at kung meron man po tayong inaasahan sa Kanya. So, yan po yung nais kong talakayin po ngayong umaga. Kaya simulan po natin ito sa pagbabasa ng isang talata na matatagpuan po natin sa aklat po ng Kawikaan, chapter 4, verse 20. Ganito po yung pagkakasabi po sa New English Translation. Sabi po, "My child, pay attention to my words. Listen attentively to my sayings. Do not let them depart from your sight. Guard them within your heart. They are life, okay, to those who find them, and healing to one's entire body." Sa ating pong wika, sabi po, "Aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi." Okay? So, huwag itong babayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay. Po, yun po yung sinasabi. Nagbibigay kalusugan, kagalingan ng katawan. So, sa simula po ng talata, po sa wikang Ingles na ating binasa, sabi po, pay attention. Pay attention. Alam niyo po kasi, ang Panginoon, nakita ko po lagi niyang gustong kunin talaga ang ating atensyon. Ano po? Kasi alam naman po natin na nilikha niya tayo. Di ba? Nilikha niya kasi tayo to fellowship with Him. Ano po? Alam niyo po, nais din ng Panginoon na talaga tayo mga nilikha niya, makakausap niya rin, ano po? At gusto niya rin malaman kung ano pa yung mga magagawa niya para sa atin. Amen. Dahil talaga pong concern ang Panginoon sa ating buhay. Kaya yan po, nilikha niya tayo to have fellowship with Him. Kaya nais ng Panginoon, kunin din ang ating atensyon. At alam niyo po ba, maraming paraan kasi kinukuha ng Panginoon ang ating atensyon. Minsan yung nature, no po? Makikita po natin yung ating kapaligiran. Kaya minsan pag nakikita na, ito, bagyo na naman. Naku, galit siguro ang Panginoon. Pero hindi po, no? Nakikita po kasi natin ito. Ito yung resulta po. Minsan, hindi na po yung bagyo, kundi yung kapabayaan ng mga tao. Maraming paraan na kinukuha niya yung ating atensyon. Nandiyan po yung Biblia. Kayo po ba nakukuha ng Panginoon ang inyong atensyon na basahin ang kanyang salita? Kaya sabi niya, pay attention. Pay attention. At ano pa? By His Spirit. Talaga pong ang banal na Espiritu po ay talagang
nakikipag-converse, no, sa mga tao. Kinakausap niya tayo kung talagang lalapit tayo sa Kanya at gusto nating humingi ng karunungan, ng payo, at ng kalakasan. Ano po? Marami pong ginagawang banal na Espiritu. At yan po ay isang paraan, no, na gustong kunin ng Panginoon yung ating atensyon. At minsan din, nagpapadala rin po siya ng mga tao, ano po, na magtuturo sa atin para makuha rin yung ating atensyon. Siguro, marahil, busy na tayo, marami tayong ginagawa. Pero sometimes, sila nagpapadala, minsan kaibigan, minsan mga evangelist, at mga tagapagturo para makuha po yung ating atensyon. Kasi nga po, alam niyo po, hallelujah, nais ng Panginoon, ano po, na maging available tayo para pakinggan siya. Yan pong nais ng Diyos, no, na makuha yung ating atensyon, na makinig, na mabuti sa Kanya, no, sa iba't ibang kaparaanan, kagaya po ng mga nabanggit ko. So ano po bang ano ba ang kahulugan bakit gustong kunin ng Panginoon ang ating atensyon? Okay? So kapag nais ng Panginoon, no, na ma-deserve niya talaga na makuha yung ating oras, yung ating atensyon, na makinig sa Kanyang sinasabi. Okay? Nais niya na ma-focus natin sa Kanya completely yung ating oras. Sabi nga, hindi yung mga oras na tira-tira lang natin, hindi yung kung may oras ako, kung may panahon ako, pero nais ng Panginoon, i-focus daw natin completely yung ating attention. Kung baga, magbigay tayo ng pagkakataon na makipag-usap sa Panginoon ng heart to heart. Ano po? At nang sa gayon, talagang makikita ng Panginoon, itong anak kong ito, talagang gusto akong pakinggan. Talagang ang atensyon niya ay nasa akin. Kaya't sasabihin ko at ipadadala ko, ibibigay ko sa Kanya ang mga katugunan ng Kanyang mga panalangin. Okay? So, gusto rin po natin talaga ang atensyon ng Panginoon. Tama po ba? Nais din natin eh. Ang hirap naman siguro yung akala mo nananalangin ka, wala namang nakikinig sa'yo o wala ka namang inaasahang mangyari. So tayo rin po talaga, gusto nating pansinin tayo ng Panginoon. Tama po ba? Kaya nais niya, no, na ibigay sa atin yung Kanyang full attention kung hinihingi naman talaga natin ito sa Kanya. So pay close attention, no, to what attracts Him. Ito po yung ating pag-aralan. Kung ano yung nakaka-attract sa Panginoon, yan po yung ating ipakita sa Kanya. Dahil kapag nakikita niya sa buhay natin yung mga bagay na ito, talagang ang Panginoon ay hindi mahirap kausap. Amen. So, bakit pa natin gustong ma-attract ang attention ng Panginoon? Bakit ba kailangang lumapit tayo sa Kanya? Pero unang-una po siguro talagang ang Diyos lamang ang minsan may talagang paraan. At siya lang naman talaga yung makapagbibigay ng pinakamabuting katugunan, kasagutan sa anumang kahilingan o mga pangangailangan natin. Tama po ba? Talagang dumarating sa puntong hindi natin talaga kaya sa sariling kaparaanan, kakayahan, o maging ang tulong ng tao hindi sasapat. Pero ang Panginoon, sinasabi po ng salita niya, na walang imposible nga po sa Kanya. Okay? So, kaya nga pag lumalapit tayo sa Diyos, nagkikreate tayo ng atmosphere. Na po, nagkikreate tayo ng atmosphere para ma-invite po natin yung Kanyang presensya at nang sa gayon, makagawa nga po siya sa ating mga buhay. At paano nga po yun? Ano daw po yung mga bagay na yun? Alam niyo po yung mga hunter, no? yung mga mangangaso, yan po, o kahit yung mga namimingwit. Alam niyo po, yung mga namimingwit, meron silang pain. Ano po, kahit yung mga mangangaso, yung mga something na maamoy nila. Kung di ko makalimutan, yung mga shark, ano po, yung mga pating, ang nakaka-attract sa kanila, dugo. Pag nakaamoy nila yung dugo, naku, talagang haharibas yan para hanapin nila kung saan nagmumula yun. Alam niyo po, meron din tayong dapat gawin para ma-attract natin ang presensya ng Panginoon na po at maranasan natin ang Kanyang pagkilos sa ating buhay. Gusto niyo po bang malaman? Ito lang po yung mga ilan na nais kong ibahagi ngayon. Unang-una, alam po, sa atin, basic na ito. Basic. Yung magpuri lagi sa Panginoon. Lagi po tayong maghatid ng papuri sa Kanya because the Bible says, sabi po, that God inhabits the praises of His people.
Nananahan daw ang Diyos kapag ang mga anak niya ay nagpupuri sa Kanya. Kaya punuin po natin ng papuri ang ating Panginoon. Alam niyo po, minsan nangyari ako pa yung nangihina. Talagang sabi ko, Lord, talagang gusto ko namang gumawa, gusto ko magpatuloy, pero bakit ganito? Parang merong dumadapo sa aking mabigat. Ano, nanalangin ako, sabi niya, anak, kumusta naman ang pagpupuri mo? Ano po? Ikaw ba talaga naggagaling pa ba sa kaibuturan ng puso mo? O napatuloy ka pa rin bang nagiging mapagpasalamat? O puro ka na lang reklamo? Alam niyo po, kapag nagpupuri tayo sa Panginoon, nabubuksan talaga ang durungawan ng langit na po. Heaven is open kapag tayo po ay nagpupuri as we praise Him, habang itinatas natin ang papuri sa Kanya. Sabi nga nung kanta, ibinababa naman niya ang mga pagpapala niya sa ating buhay. So, to inhabit means to live in, okay, dwell in, remain, abide, to sit down as a judge. Nandun din ang Diyos. Umuupo siya. Kapag tayo nagpupuri sa Kanya, tinitignan niya. Itong anak ko ba ay naapi? Itong anak ko ba ay naagrabyado? Itong anak ko ba ay merong mga nagtatangka? Amen? Nandun ang Panginoon. Nagkukulang ba siya? Ano bang mga pangangailangan niya pag nagpupuri pala tayo? Na po, lagi tayo nagpapasalamat. Binubuksan niya ang mga pagpapala sa ating buhay. Maalala po natin, po, si Apostol Pablo, ano po yung nangyari sa kanya nung minsan po sila nakulong ni Silas, nung sila nangangaral? Ano po nangyari? Sabi po sa aklat po ng Gawa, chapter 16, verse 25 to 26, nung maghahating gabi na yun, po, habang sila nananalangin at umaawit ng mga himno, at nakikinig naman ng ibang mga bilanggo, walang ano-ano'y lumindol. Okay, nang malakas at nangyari ito pati ang pundasyon ng mga bilanggo ang biglang nabuksan ang mga pinto. Hindi lamang po isang pinto. Lahat po ng pintuan ng kulungan doon, biro niyo po na nagpuri sila. Pati yung mga kapitbahay nila na bless. Nabuksan yung mga pintuan ng kanilang kulungan. Pero sabi nga po sa story, hindi naman po sila tumakas. Kinausap nga po nila yung bantay ng kulungan, at nangyari nga po ang isang napakamakapangyarihang salita ng Diyos na kapag merong naligtas sa isang tahanan, ang buong pamilya niya, ang buong tahanan niya ay maliligtas. Kita niyo po, nagagawa ng papuri, nabubuksan ang pintuan ng opportunity gaya po ng ating battle cry ngayon. Wow, exciting po ito. Kaya Sunday, huwag niyong imimiss, and every time, anytime, magpuri tayo sa Panginoon po. Lagi tayong kumuha ng pagkakataon na magpuri sa Kanya, magpasalamat sa Kanya. Okay? So, purihin ng Diyos. Kaya yan po yung nagpapaalala sa atin, na continually magpuri tayo. Pangalawa, okay, alam na rin po natin ito, basic to, worship. Dapat lagi pa rin tayong sumasamba. Ano po? Sabi nga po, praise is about God, and worship is directly to God. Ayan po, pag tayo sumasamba sa Panginoon, talagang direktang binubuksan natin ang ating reverence, paggalang, honoring Him, worshiping Him, at sinasabi natin, dinideklara ng ating labi, sino siya sa ating buhay. Siya nga ang nag-iisang Diyos na walang katulad. Okay? So, makikita po natin, sinabi nga po niya sa John chapter 4 verse 23, ito sa babaeng Samaritana, ito lang panahon ang Diyos ay naghahanap ng mga taong sasamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan. So, kapag talagang sincero tayo, talagang gusto nating sambahin ng Panginoon, mapapansin tayo ng Diyos. Heaven will take notice of our worship. Makikita nito na talagang, wow, ako ang Diyos niya. At ako ang inaasahan niya. Talagang ang atensyon ng Panginoon ay bubuksan niya. Tama po ba ang ating pagsamba? Sabi nga po kanina Bishop Vicky, ito malaking problema sa mundo natin ngayon. Yung pag-worship sa mammon. Kaya't marami po ang nagiging ganid, nagiging sakim, andyan ang mga sugalan at kung ano pang panlalamang, korupsyon, because of greediness. Pero ang Panginoon, alam niyo po, kung tayo'y sumasamba sa Kanya, siya po yung tunay na sinasamba natin at hindi ang Diyos-Diyosan ng sanlibutan ito. Alam niyo po, ang magagawa ng Diyos talaga sa buhay natin, no more, no less, ang talagang pangako niya, ang bigyan tayo ng isang buhay na ganap at kasaya-saya. So, purihin ng Panginoon, napakaganda po niyan.
Okay, so sabi nga may kasabihan akong nabasa, no? Tama po, they say the way to a man's heart is through his stomach. Diba? Pag ang lalaki daw o isang tao, para daw makakonect sa kanya, sa pamamagitan ng kanyang sikmura, pag yan ay nabusog, no po, ay talagang madaling magbukas ang kanyang puso. Pero ang Diyos naman nabubuksan talaga ang kanyang puso pag tayo'y sumasamba sa Kanya. Kaya mga kapatid, talagang itong pag-aralan po natin, nakita ko po, sambahin mo ang Panginoon at huwag mong sasaktan ang puso niya. Dahil ang Diyos din ay talagang sa mga, pag may nakikita rin siya na mga hindi magagandang bagay, lalong-lalo na ang kasalanan, talagang turn off ang Lord dyan. Pero napakaganda naman na pag ikay lumapit agad, patatawarin ka niya at ang iyong pagsamba ay magiging masamyong halibuyak sa Kanya. Ano po? At tayo'y tatanggapin niya. Kaya siguro, dalawa na lamang po, no po, paano pa natin ma-attract si Lord? Siyempre, basic pa rin, prayer. No po, sa pananalangin. Okay, so the Lord is near to all who call upon Him. All who call upon Him in truth. Sa katotohanan, the righteous cry out and the Lord hears and delivers them out of all their troubles. Tignan niyo mo, kapag tayo daw po ay nananalangin, i-deliver daw niya tayo sa lahat ng magulong sitwasyon ng ating mga buhay. Ganyan po yung mapasasaksihan po natin sa buhay ni Bartimeus, di ba? Yung bulag na pinagaling ng ating Panginoon. Talaga namang, Jesus! Anak ni David! Talagang sumigaw siya. Ano po, talagang hindi niya nakikita ang lugar ni Jesus. Dilim na ang buhay niya because literally he is blind. Pero nung mga oras na yon, nakuha niya ang atensyon ng Panginoon at lumapit sa Kanya at pinagaling ang Kanyang paningin. Kaya makikita po natin, ano po, pag talagang ang panalangin natin ay taus-puso, ano po, alam niyo po, parang anak din yan, no? Parang bata rin, ano? Kapag ang hinihingi lang ng isang bata ay para lang sa pangangailangan or yung mga anything that can give convenience, no? Para sa kanya, parang medyo yung tatay po nakatanaw lang na ganyan. Baka naman nakuha na niya kailangan niya, okay lang. Pero kapag talagang makikita ng ating ama, naku, kailangan ng atensyon ko, tumatakbo talaga ang ama natin para i-rescue tayo, para sagipin tayo sa mga panahon na kailangan natin siya. Prayer is the key that unlocks the door to all the resources of heaven. Okay? So, prayer is the key. Last na lang po, humility. So, okay, yung sabi nga po, pride, go it first before distraction. Ayaw ng Panginoon talaga ng pride. Galit na galit ang Panginoon sa ma-pride na tao. Okay? Kaya si Elijah, kita niyo po, sabi po si Elijah, not Elijah, but Ahab. Sorry, si Ahab, napakasama po niyang hari. Pero alam niyo po ang nangyari? Nung nagpakumbaba siya, talagang nagbago ang isip ng Diyos. At inalis to. At sabi sa kanya, pangako sa kanya ng Panginoon, hindi mangyayari ang lahat ng sumpang ito sa iyong kapanahunan. Kaya nakita po na in-spare siya ni Lord sa mga kapahamakang iyon. Kaya nakita po natin ang kabutihan talaga ng Diyos sa mga taong nagpapakumbaba. Kaya yun po yung apat na ating pong tinalakay ngayon. Praise, worship, prayer, and humility. Yung apat na bagay po yan, na-attract po ang ating Panginoon para lumapit at ganapin ang kanyang mga kaloobang pagpapala sa ating mga buhay. So, tayo po'y manalangin sa Kanya ngayon at buksan niya nga nawa ang lahat ng ito, ang kaalamang ito, pag tayo magtagumpay. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito na tinuruan mo kami, Panginoon, yung mga bagay na nakaka-attract sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, iukit mo po sa aming mga puso at sa tulong niyo po, Banal na Espiritu. Hayaan niyo pong, Lord, ito po'y magkaroon kami ng kausayan, ganapin ang mga bagay na ito. At kalooban mo lang ang maging sentro ng aming focus, Panginoon. Magbigay kami ng tamang panahon ng pagpupuri, pagsamba, pananalangin at pagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Pag sa gayon, Lord, maranasan namin ang bukas na kalangitan. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa lahat ng pagpapala mo po, Panginoon, sa lahat ng nakikinig, Panginoon. Bukas, Panginoon, ang iyong tainga sa kanilang mga panalangin sa araw na ito. Ito po ang aming papuri at pasalamat dahil alam naming tinugon nyo ang panalangin ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, tayo pong lahat na tumanggap sa Panginoon ng blessing ay magsabi po ng Amen. Marami pong salamat at see you soon. Shalom.